Dear Papa Van, bago ang lahat ay hayaan mo munang sabihin ko ang aking edad. I am 65 years old. Pero binata pa. Kaya oo, tumanda akong binata. May mga napakinggan na rin naman akong sumulat sa inyo na mga may edad na. Kaya eto, malakas ang loob ko para ibahagi sa inyo ang aking kwento. Ako si Menandro, pero tawagin niyo lang akong Mandy. Para mas bata naman pakinggan. Isa akong dating empleyado ng gobyerno. Hindi ko na lang sasabihin kung saan. Anyway, Papa Van, di mo na itatanong, magaling akong kumanta. May mga nakukuha rin akong award sa mga singing contest pero bibihira lang akong sumali. Nailalabas ko lang ito sa mga pa-videoke. Bakit ko nabanggit yan? Kasi Papa Van, malaki ang kinalaman ng videoke sa kwento ko. 5 taon na ang nakakalipas mula nung magretiro ako sa trabaho. Sa ngayon ay maganda naman ang balik ng pensyon sa akin. Dati akong taga Maynila. Sabi ko sa sarili ko parang gusto ko naman sa labas ng Maynila manirahan. Pero dapat malapit lang din para kung sakaling may aasikasuhin ay hindi masyadong malayo ang biyahe. Sa Cavite ako nakabili ng bahay at lupa. Ibinenta ko ang mga naipundar ko sa Maynila at yun ang ipinambili ko ng bahay. Bahay at lupa na siya, Papa Van. Yung dating nakatira ay sa ibang bansa na raw maninirahan. Inalok to sa akin ng kumare kong kapitana. Siya, si Angie. Nung malaman niyang gusto kong lumipat ay tinimbrehan niya agad ako. Maayos pa ang bahay. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa. May mga katabi rin akong bahay rito. Yung nasa kanan ay napakataas ng bakod. Isang bahay na di kalakihan. Maganda rin tong bahay sa kaliwa ko. At katabi niya ang isa pang bahay na mataas din ang bakod sa harap at malaki pa ang bakanteng lupa. Mare, eto na yun. Opisyal ng akin tong bahay at lupa. Pagbibida ko kay Kapitana Angie. Siya nga pala, bakit ang taas naman ang bakod niyang 2 bahay? Maliban dito sa isang katabi ko, usisa ko. Kasi pare, yung mga nakatira dyan, mas madalas silang wala. Kaya ayan, tinaasan nila yung mga bakod nila. Pero mababait din ang mga pamilyang yan. Di bale, ipapakilala ko sila sa'yo pag nandyan na sila. Anikap. Napansin ko rin ang kabilang bahay at alam na agad ni Kumare ang punto ko. Dagdag niya, mabait din ang nakatira doon. Medyo suplada nga lang kasi matandang dalaga. Naikwento rin niyang madalas daw kasing mainitin ang ulo ng babaeng tinutukoy niya. Natawa na lang din ako sa sinabi niya dahil may kapareho pala ako, Papa Van. Na tumanda na lang sa pagiging single. Noon na rin pinakilala sa akin ni Kumare si Kim. Pamangkin daw ito ng babaeng kanina lang ay pinag-uusapan namin. Nasa edad 21 siya. May itsurang bata. Parang ako lang nung kabataan ko. Kaya siguradong may itsura rin ang tiyahin niya na di ko pa nakikita. Bago kami maghiwa-hiwalay ay in-invite ko na sila pareho para mananghalian sa bago kong bahay. Magluluto ako kako at aasahan ko ang kanilang pagdalo sa pabyenvenida ko sa aking sarili. Hindi naman sa pagmamayabang pero masarap akong magluto, Papa Van. Wala akong formal na edukasyon sa pagluluto. Natutunan ko lang ang lahat sa lola ko. Batid ko yung kasiyahan sa mukha ni Kim nang imbitahan ko sila. Anya, mainam daw yun nang makatikim naman daw siya ng ibang putahe bukod sa luto ng tita Eva niya.
Natigilan nga lang kaming lahat nang marinig namin ang sigaw ng isang babae. Tila, tinatawag na nito si Kim mula sa katabing bahay. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na narinig ko ang tinig ni Eva Papavan. Kahit pangalan lang ni Kim ang binabanggit niya, sa tono nito ay mukhang totoo nga ang sinasabi ng kumare ko tungkol sa kanya, na may pagkamasungit siya. Excited ako noon dahil makikilala ko na rin ang mga kapitbahay ko. Isa pa'y marami na rin kasing utang sa akin na kwento ang kumare kong si Angie. Bukod sa ilang kapitbahay ay masaya rin akong makitang nakarating si Kim. Kaya lang, hindi niya kasama noon ang tiyahin niya dahil masama raw ang pakiramdam nito. Sayang, ang dami ko pa namang niluto. Ganito na lang, uwian mo na lang siya mamaya. Maupo muna kayo at ipaghahain ko na kayo ng makakain, tugon ko. Hindi pa man ako nakakalayo nang marinig ko ang bulungan ng kumare ko at ni Kim. Pinapaamin nito si Kim sa tunay na dahilan kung bakit wala ang tiyahin niya. Bakit daw po siya kakain dito? Hindi niya naman daw kakilala si Tatay Mandy. Kaya nga siya inimbitahan para magkakilala sila eh. Giit ni kumare. Yun nga pong sinabi ko. Sabi naman, ano daw ang akala ko sa kanya? Babaeng basta-basta na pupunta sa bahay ng lalaki? Sumbong naman ni Kim. Ang sabihin mo, napakaman-hater talaga niyang tiyahin mo. Usal ni kumaring Angie dahilan para mapailing na lang ako. Ganun pa man Papa Van, inenjoy ko na lang ang tanghaliang yon habang kakwentuhan ang kumare ko. Hindi naman na out of place si Kim. Natutuwa nga raw ito sa mga experiences namin nung araw. Ani Kim, parang ngayon lang daw siya tumawa ng malala habang kumakain. Masyado raw kasing seryoso yung tita niya. Lalo na kapag oras ng pagkain. Kwento ni Angie kay Kim, naging man-hater lang daw yung tita Eva niya mula nang magka-boyfriend siya. Naging overthinker daw si Eva sa nobyo niya. Na baka iiwan lang siya nito kaya siya na mismo ang nakipaghiwalay. Mula raw noon na hindi na nagpaligaw si Eva dahil ang akala niya sa mga lalaki ay manloloko lang sa kanya. Sunod nun ay si Kim naman ang nagkwento ng buhay niya at kung paano siya napunta sa puder ni Eva. Nag-abroad daw ang mga magulang niya. Kaso nagkahiwalay rin at nakabuo ng kanya-kanya nilang pamilya. Noon ay hindi ko maiwasang maawa kay Kim. Pero anya, okay lang daw siya. Kasi napunan naman lahat ng tita Eva niya ang mga pagkukulang ng magulang niya. Sa kabila raw ng pagiging mahigpit ni Eva, ibinida ni Kim na mabait naman daw ang tiyahin niya. Minahal siya nito na para na ring isang anak. Kaya siguro lumaking mabait na bata si Kim. Kaya noon ding sandaling yun ay gumaan ang loob ko kay Kim. Pumayag na rin ako na tawagin niya akong tatay ayon sa hirit ng kumare kong si Angie. Natapos ang masayang pananghalian na yon, naunang umuwi si Kim kasunod ng kumare ko. Siyempre, hindi ko nakalimutan ang pabalot na pinangako ko sa kanila. Kinabukasan, naiwan akong mag-isa sa bahay tulad ng aking kinasanayan. Nagbago lang naman ang lugar pero walang nabago sa dati kong gawi. Kaya lilibangin ko na lang uli ang sarili ko sa isang bagay na talaga namang kinahihiligan ko na noon pa. Oo, Papa Van. Bago ka mag-isip ng masama, ang sinasabi ko ay ang pagvi-videoke. Kinanta ko ang favorite song ko na Fraulein ni Bobby Helms. Pero hinina ko na lang muna kasi alam kong may mga natutulog tuwing hapon. Wala pa man ako sa gitna ng kanta nang may biglang tumugtog din sa kabilang bahay. Tila may nagvi-videoke rin. Kaso,
natatabunan ng tugtog niya ang kanta ko kaya naguguluhan ako. Sumilip ako sa bintana para alamin kung saan nanggagaling ang malakas na tugtugin. Kina Kim pala. Pero pinakinggan kong maigi, Papa Van. Babae ang kumakanta. At hindi si Kim. Ang pagkakaalam ko ay dadalawa lang sila sa bahay na yon. Siya at ang tita niya. Kaya kung hindi si Kim ang kumakanta, paniguradong yun ay ang tita niya. Maganda ang boses ng tita ni Kim. Kaya lang, nagugulo naman ang pagkanta ko. Noon ay marahan ko na lang isinara ang bintana. Nung maisara ko na ay saka ko itinuloy ang aking pagkanta. Hanggang sa naramdaman ko na lalong lumalakas ang tunog sa kabilang bahay. Hindi ako makakanta ng maayos, Papa Van. Kaya pinatay ko na lang ang video at pumasok na lang ako sa kwarto hanggang makatulog. Kinahapunan mga 3:00 ay nagising ako. Tahimik na ang kabilang bahay. Sabi ko, pagkakataon ko na para kumanta. Kaya binuksan ko uli ang video kay Papa Van. Wala pa uli ako sa gitna ng kanta nang bigla na namang tumunog ng malakas ang video ng kapitbahay. Parang iba na to ah. Parang nananadya na. Usal ko. Pero pinilit ko pa rin ibigay sa kanila ang benefit of the doubt. Kinabukasan habang nagwawalis ako ay nakita ako ni Kim na noon ay galing sa palengke. Ganito raw kasi ang schedule ng pamamalengke niya. Utos din daw kasi ng tita Eva niya. Nang tanungin ko sa kanya yung tila nananadyang paglakas ng tugtugin kahapon ay pansin kong bagya siyang nahiya. Kasunod nun ay humingi na lang siya ng dispensa sa nagawa ng tiyahin niya. Kalagitnaan ng pag-uusap namin nang may malakas na tinig ang tumawag ng pangalan ni Kim. Noon ko na unang nakita si Eva. Kaya lang mukhang hindi maganda ang araw niya. Sinesermonan niya ito dahil tanghali na raw para unahin pa nito ang pakikipagtsismisan. Nagulat ako sa sinabi niyang tanghali na gayong 6:00 pa lang naman ng umaga. Nang sitahin ko siya sa trato niya kay Kim ay halatang hindi siya natuwa. Sino raw ako para pakialaman siya? Kaya agad na rin akong nagpakilala bilang bagong kapitbahay nila. Ikaw pala yung maingay magpatugtog kahapon? Ang tanda mo na, may pakanta-kanta ka pang nalalaman? Hindi naman kagandahan ang boses mo. Magaspang na anya na nakapamaywang pa. Mawalang galang na po, Ginang, ha? Unang-una, hindi naman po ganun kalakas ang video ko kahapon. Kasi alam ko na may kapitbahay akong dapat isaalang-alang. Pangalawa, maganda po ang boses ko, madam. Baka gusto mong makita yung mga recognitions ko. Pagmamalaki ko. Hindi niya nagustuhan ang huling sinabi ko. Hindi ko raw siya nanay para pagmalakihan ko ng mga achievements ko. Binisto ko na siya noon na alam kong sinasadya talaga niyang lakasan ang videoke upang matabunan ang pagvivideoke ko. Ang sabihin mo, masyadong luma yung gamit mo kaya hindi nito kaya yung videokeng gamit ko. Pagyayabang niya. Kabibili ko lang nun, singhal ko. Pues, naloko ka nang binilhan mo. Giit pa niya dahilan para mairita ako. Sa kalagitnaan namin ay pasimple na siyang inaya ni Kim upang umuwi ng bahay nila. Kaso, ayaw pa rin magpaawat ng lola niyo. Nagawa pa nga akong tawaging tanda. Samantalang 2 taon lang naman ang agwat ng edad namin. Kaka-senior pa lang daw niya kung ikukumpara sa akin na matagal ng senior citizen. Sa kabila ng pangangatwiran niya ay nagawa ko pa rin ipagpilitan ang punto ko sa kanya na hindi niya kailanman matatakasan ang pagtanda. Lalo na't halata rin naman sa kanyang mukha. Pasalamat ka, magluluto na ako. Kim, pumasok na tayo. Bago may maiwang duguan dito. Galit niyang sumbat. Hindi ako bayolente ha.
Mas mukha ka pang ang bayolente sa ating dalawa. Natatawang giit ko. Che! Bulyaw niya sa katuluyang tumalikod. Pagpasok ni Eva sa bahay nila ay saglit na lumapit sa akin si Kim. Siya na raw ang humihingi ng dispensa sa inasal ng tiyahin niya. Noon ay nakaisip ako ng plano para kay Eva. Kailangang mabago ng tingin niya sa kalalakihan, Papa Van. Grabe yung unang pagkikita namin ni Eva, Papa Van. Hindi naman kami magkaaway pero kung umasta siya ay parang nagkita na kami nung World War II. Ni hindi pa nga niya inaalam ang pangalan ko. Pero kaaway na kaagad ang turing niya sa akin. Ang unang move ko, Papa Van, ay ang magpapapansin sa kanya tuwing umaga. Kunyari, may inaayos kami ni Kim kaya palagi akong tumatawag sa harap ng bahay nila. Hindi naman niya pinagbabawalan si Kim na lumapit sa akin. Pero Papa Van, sa tuwing makikita pa lang niya ako ay abot-anit na kaagad yung kilay niya at salubong pa. Hindi umepekto ang unang hakbang ko. Kaya dumako na ako sa susunod kong plano. 6:00 pa lang ng umaga ay bubuksan ko na ang videoke at kakanta ako. Matatawa na lang ako nang mapansin kong aakyat din yan ng bahay nila para buksan ang videoke niya saka kakanta. Bukod doon ay mas nilalakasan pa niya ang volume para matabunan na naman ako. Pero hindi ako sumusuko. Nilalaksan ko rin ang tugtugin ko ng higit sa lakas ng kanya. Kaya lang, ayaw pa rin niyang magpadaig kaya mas nilalakasan pa niya yung videoke niya. Lumipas ang ilang araw na ganun ang kaganapan sa videoke namin. Hanggang sa magulat na lang ako nang mapasugod si Kap Angie sa tapat ng bahay namin. Anya, may tumawag daw sa kanya para pumunta sa tapat ng bahay namin. Batid sa mukha ni Kapitana noon yung pagtataka. Tama ba to? Pinapatawag niyo ako dahil lang sa videoke war niyo? Anya. Doon na ako dumepensa na hindi ako ang tumawag sa kanya. Yan Kap, nananadya yan. Biruin mo, ang lakas-lakas niya magpatugtog. Sinasadya niyang sapawan yung videoke ko. Ani Eva na tila siya pa ang agrabyado. Kausap mo ba ang sarili mo? Ikaw nga tong ayaw padaig ng volume dyan. Nakangising pang-aasar ko. Nauwi sa pagtatalo ang lahat sa pagitan namin ni Eva. Pinipilit niyang ako raw ang may problema. Gayong maging si Kim ay siya rin ang tinuturong pasimuno ng lahat. Inaamin ko naman na pareho kaming may mali ni Eva. Pero hindi ko rin naman gagawin yon, kundi lang niya ako inumpisahan. Dahil nagkakainitan na kami ay napilitan na si Kap na gumawa ng rules sa pag-videoke. Okay lang daw mag-videoke. Basta't wala raw hihigit sa pangatlong linya ng volume kung sakali mang maisipan naming magkantahan ulit. Sa sinabing yun ni Kap ay kapwa kami natigilan ni Eva. Para kasi kaming mga bata noon na pinagbabati ng magulang namin. Kinabukasan, oras na ng pagkanta ko at walang kumakanta sa kabila. Kaya magbubukas na ako ng videoke. Intro pa lang ng videoke ay bigla ko na naman nadinig na nag-intro rin ang videoke ni Eva. Sa isip-isip ko, mananadya na naman ba si Eva? Pero ganun pa man, naisipan kong isara na lang ang bintana. Nang sa ganon, ay hindi ko na masyadong marinig ang tunog mula sa kanila. Paumpisa na ang pagkanta ko. Ganun na lang ang gulat ko nang matapos ko ang unang linya ng kanta. May tila nagsasalita kasi sa kabilang bahay ng "We, Jesus, pangit," at marami pang iba. Oo, Papa Van. Sigurado akong komento yon dahil wala namang kantang ganun. Ang ginawa ko ay huminga ako ng malalim. Tinapos ko ang kanta at hindi muna pumindot ng bago. Hinintay kong pumindot din siya ng kakantahin sa kabila.
Intro pa lang ng kanta ay alam ko na kung ano. Kaya gaganti ako. Kada kakantahin niya ay kakantahin ko rin. Ang ganap namin, mauuna siya ng isang linya. Tapos kakanta ako ng parang echo. As expected ay nagsisigaw siya sa bintana niya na katapat lang ng bintana ko. Maya-maya pa ay marahan kong binuksan ang bintana. Dumungaw ako habang kumakanta kasabay ng pagbubunganga ni Eva. Nakatingin lang ako sa kanya habang patuloy pa rin ako sa pagkanta. Para akong plaka na patuloy sa pagtugtog sa kabila ng pagsasalita niya. Ilang sandali pa ay bumuhos na lang ang tubig sa tapat ng bintana ko. Pero hindi ako nagpadaig sa ginawa niya. Ayokong magalit. Kaya nagpakasarkastik na lang ako at pumindot pa ng isang kanta. Siyempre, ayaw kong magpatalo sa sigaw niya kaya rock naman ang kinanta ko. Ilang sandali pa ay kapo na lang kaming natigilan dahil may sumisigaw na mula sa labas ng bahay. Si Kapitana, Papa Van. Akala raw nila may kung ano nang nangyayari sa barangay kaya napatakbo sila sa amin. Halatang galit na si Kap. Dahil daw doon ay grounded muna kami pareho sa pagkanta. Wala raw munang gagamit ng videoke sa loob ng 5 araw. Kapag may gumamit daw ay sa pulis na kami makikipag-usap. Napahiya kami pareho noon kay Kap Angie. Mula sa pagiging tigre ni Eva ay nagmistula siyang maamong kuting. Habang ako naman na rockstar nung una ay nagmistulang rock na lang dahil sa hindi na ako makapagsalita pa. Kailangan naming sumunod kay Kap sa ayaw at sa gusto namin. Hindi kami nag-videoke sa loob ng 5 araw. Hindi naging madali yun sa akin since yun lang talagang alam kong libangan. Mabuti na lang ay nandyan si Kim na dumadalaw sa akin paminsan-minsan. Naabutan niya ako noon na saktong naglilista ng top 10 na kakantahin ko kapag okay na ulit mag-videoke. Saglit niyang binasa ito saka pasimpleng ngumisi. Magaganda raw ang mga napili kong kanta. Mabuti naman pinapayagan ka pala ng tiyahin mong pumunta rito. Biro ko. Mabait naman po talaga si Tita Eva. Pagbibida ni Kim. Ay ganon. Pasensya na. Mahirap talagang mahalatang mabait ang taong war freak eh. Hirit ko na tinawanan niya. Kayo talaga tay. Kung si Tita Eva ubod ng sungit, kayo naman po ubod ng alaskador, natatawang po na niya. Noon ko na inamin kay Kim na sinasadya ko talagang asarin ang tiyahin niya. Dahil naniniwala ako sa kasabihang kapag naiinitan ka, uminom ka ng mainit na kape. At magiginhawaan ka. Natawang muli si Kim dahil wala raw siyang matandaang kasabihang ganon. Naniniwala rin akong effective ang ginagawa kong pang-aasar dahil napapansin kong lumalambot na si Eva. Dahil kung talagang sukdulan na ang galit niya, hindi na sana nito pinapayagan si Kim na pumunta pa sa akin. Kapag tinatawag ko si Kim ay tinatarayan lang niya ako ng tingin. Pero hindi niya ako pinagtatabuyan. Kasunod nun ay ibinida ko na kay Kim ang pagiging maapil ko nung kapanahunan ko. Tanong naman niya, kung maapil daw ako nung araw, bakit hindi raw ako nakapangasawa? Hindi ko rin alam ang isasagot ko noon. Hanggang sa mapansin kong tila panay ang singhot ni Kim. May naamoy raw ito na kakaiba. Nagtaka ako noon dahil wala naman akong naiwang sinaing. Saka wala naman akong naamoy kaya bahagya akong naalarma sa sinasabi niya. Tay, wala pong nasusunog. Walang mabaho. Kayo po yung naaamoy ko. Parang may gusto po kayo kay Tita Eva. Bulalas niya. Pambihira. Uy, tinutulungan lang kitang tanggalin yung pagkasuplada ng tiyahin mo. Depensa ko na hindi niya pinaniwalaan. Umuwi ka na nga. Baka hinahanap ka na ng tita mo.
Baka awayin na naman niya ako. Dugtong ko. Natatawa rin naman ako dahil nagawa pa niya akong ireto sa suplada niyang tita. Hindi na nga kami magkasundo tapos magiging kami pa. Napaka-imposible talaga nun, Papa Van. Tsaka sa edad namin parang lipas na ang tamis ng pag-ibig sa amin, Papa Van. Hindi ako defensive pero ang sa akin lang naman ay wala talagang patutunguhan ang panunukso ni Kim. Ang ikinaganda lang ng no videoke in 5 days rule sa amin ay ang hindi paglimot ni Kim na mamasyal sa akin. Hanggang sa natapos ang 5 araw. Sa ika-6 na araw ay muling pagbabalik ng Singing King. Pero syempre, magbabalik din ang concert Tiger Queen na si Eva. Ayun, umagang-umaga pa lang ay sumisigaw na siya sa tapat ng bintana ko. Pinapaalala niya sa akin ang unang utos ni Kap na dapat ay hanggang 3 guhit lang ang volume namin. Dahil doon ay pinaalalahanan ko rin siya. Nasusundin ko yun basta lang wala sanang magsasalita ng kung ano-ano sa gitna ng pagkanta ko. Saglit pa siyang natahimik bago tuluyang sumang-ayon. Maganda naman ang kinalabasan ng usapang yon. Walang mainit ang ulo at kalmado kami pareho. Nagsuggest pa nga siya. Ay, hindi pala nagsuggest, nag-utos pala. Para sigurado raw na walang gayahan ng kanta, sabay raw naming ilalagay ang numero ng kanta namin sa kanamin kakantahin. Pumayag na lang ako para walang gulo. Pagkahudyat niya ay yun nga ang ginawa namin. Kapon na lang kaming nagulat nang sa hindi inaasahang pagkakataon ay parehong kanta pala ang nailagay namin. Dahil sa coincidence naman talaga ang lahat ay kumanta pa rin kami ng sabay na animoy nagduduet lang. Nakakatuwa lang, Papa Van, dahil halos magkakapareho lahat ng 10 kantang inilagay namin. Kaya ang ending, nagduet na lang kami. Okay na sanang lahat kasi mukhang tadhana na ang sumasang-ayon sa amin ni Eva. Kaso, ganun na lang ang inis ko nang umamin si Kim sa akin kinabukasan nang puntahan ko siya sa kanila. Siya palang naglalagay sa mga playlist ng tita niya. Kaya pala, pareho kami ni Eva dahil nakita pala ni Kim noon yung listahan ng kakantahin ko. Pambihira. Tuwang-tuwa naman ako kahapon. Usal ko na tinatawanan lang niya. Maganda naman daw ang kinalabasan ng ginawa niya. Una, hindi na naging magulo ang tugtugin sa pagitan namin kasi parehong song lang ang mga nagpi-play. At pangalawa, nakabuo raw kami ng harmony at blending ng Tita Eva niya. Habang natatawa si Kim sa kanyang pagpapaliwanag ay pinakiusapan ko na lang ito na ihina ang boses niya. Baka kasi isipin pa ng tita niya na pinagtatawanan namin siya. Wala raw akong dapat ipag-alala dahil nasa taas ang Tita Eva niya. Nagtatahi ng damit na susuotin para sa kaarawan ni Kapitan bukas. Nabanggit niya rin sa akin na kombinasyon ng itim at pula raw ang isusuot ng tiyahin niya. Buti na lang at pinaalala ni Kim ang okasyon. Dahil maging ako hindi ko rin alam ang susuotin ko. Sa kalagitnaan ng kwentuhan namin ay bigla na lang sumulpot si Eva sa aming likuran. Gulat man maayos ko pa rin naman siyang nabati. Agad din akong nagpasalamat dahil mukhang hindi na ito galit sa pagharap sa akin. Noon maayos na rin siyang sumagot sa akin. Napapansin daw kasi niyang malapit sa akin ang pamangkin niya. Humingi naman ako ng dispensa sa pagtawag sa akin na tatay ni Kim. Ayos lang daw yun sa kanya. Natuwa pa nga raw siya dahil walang kinalakhang magulang si Kim mula nang magkaisip siya. Ang mahalaga raw ang makita niyang masaya ang pamangkin niya. Papa Van, sa wakas ay natapos na ang video kiwar at bangayan sa pagitan namin ni Eva. Siyempre, sinabi ko pa rin kay Kim ang song list ko para pareho pa rin kami ng kakantahin ni Eva sa tuwing maisipan naming mag-videoke.
Namamangha siya dahil sa pagkakapareho ng awitin namin. Kaya siguro gumaan ang loob niya sa akin. Anya, baka sign na raw yun para magbati na kami. Maging sa suot namin sa birthday ni Kap Angie ay itinoon ko ring pareho kami ng kulay. Sa tulong na rin ng kadaldalan ni Kim. May pa-video ka rin sa birthday ni Kap. Siyempre, nahiritan kami ng kumare ko na kumanta. Tig-isang kanta sana kami pero humirit si Kim na mag-duet na lang daw kami. Hindi na kami nagpakipot pa dahil ang totoo, Papa Van, sa 2 araw na kumakanta kami ng parehong awitin ay parang naensayo na rin kami. Napakasaya ng birthday ni Kap Angie. Pero mas masaya kami ni Eva dahil para kaming nag-concert nung gabing yun. Palakpakan nga ang lahat ng bisita ni Kapitana. Sinong mag-aakalang ang video kay War pala ang magiging daan para makilala ko na ang babaeng kay tagal ko nang hinihintay. Oo, Papa Van. Kami rin ni Eva ang nagkatuluyan. Pagkatapos naming makasal ay dito na siya pumirmi sa bahay, habang si Kim naman ay nasa kabilang bahay pa rin. Hanggang ngayon ay pagbivideoke pa rin ang libangan naming mag-asawa. Matatawa na lang kami sa tuwing inaalala namin yung mga panahon kung paano kami nagsimula bilang magkaaway. Hindi man kami pinalad makaranas sumali sa singing contest ng sabay. Naniniwala naman kami na panalo pa rin kami pareho. Yun ay dahil sa pagkanta pa rin namin natagpuan ang bawat isa. Salamat, Papa Van, sa pagpili sa kwento ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mandy.